ng products po, tinatry ko po. And then, effective naman po sila. Kaya, ginagamit ko po siya once every other day po. Pero sa nightly lang po yun. Kasi acid din po yan. Okay, so hindi Para pala hindi siya... too dry. Mga po. And then, other than if magdadry po yung skin ko po, ginagamit ko po is yung niacinamide collagen po na yung liquid po na, I forgot the name po. Pero yung parang yung, ginagamit ko po yun eh. Parang kada umaga din po and then gabi po. Po siya, parang gel po siya. Okay. Hindi ko, pero ayun po. Okay. So you're saying na parang once na naka-encounter ka ng problem is action agad yung... Opo, hindi ko na po gagamitin yung product if ever nagkaroon ng problem po. And then I'll just, papahingin ko po muna yung mukha ko po kasi alam ko po yung katawan ko po, alam po paano ma-fix yung problem. Yes, kasi the only person na makakaintindi sa mismong body and skin mo is ikaw. So, pahinga lang and then skincare ulit. Okay, next Kate. Ako po, syempre po, nakaka-curious po yung mga trending sa TikTok na mga skincare, lalo po pag mga influencer po yung nagpo-promote. Pero if tatanungin po ako, feel ko naman kontento po ako ngayon sa skincare ko. And if magsistick po ako ngayon sa skincare ko. Pero if may case po na kailangan kong mag-try ng mga bago, siguro po hindi po heavy yung ilalagay ko or i-apply ko. Like, slowly ko lang po siyang i-apply para ma-test din po yung skin. Or like, hindi po sa face agad directly. Kasi Kung baga sensitive. pwedeng sa Opo. hands muna, sa arms, ganyan. So, hindi siya direct sa mismong face. Opo. Yes. Protect your face. Go, ikaw naman ate. Actually, ako naman po, nag-explore naman kahit papano. Pero, okay lang din po ako sa skincare po. Sa skincare kasi ginagamit ko po ngayon. Pero nag-explore din po ako. Yun nga yung sabi po ni Shem na dahil po sa trending na influensyahan po tayo. Ganun. So, you mean explore is bumibili ka and then nagtatry ng product. So, Yes kapag po. hindi siya effective, hindi mo na rin siya po. gagawin. Babalik ka na din Actually, sa- hindi ko na parang siya bibilhin ulit. Ganun. Parang, So, parang hindi naman kayo nangihinayang na kaya hindi siya effective and then pinapamigay nyo na lang ba Ay, siya? oo nga. Paano nyo ginagawa yun pag hindi effective sa inyo? Tinatapon nyo ba? Or like, uubusin nyo muna? Sa as long as hindi naman siya like parang nakaka-damage talaga sa skin, Ubusin. ubusin bago ulit mag-try or pagpahingahin. Okay, sige. Okay, sige. Okay na kayo doon? Okay. Proceed tayo sa next. So, ang next naman is, na-try nyo na ba na mag-switch ng brands ever? Tapos, ano yung nakapagpa-trigger ng decision na yun? I tried it once po. Influence lang din siya ng TikTok. Kasi hindi ko makita yung product na talagang ginagamit ko. So, Parang out of stock ka na? opo, mga ganun. So, Naghanap ako ng alternative or magiging substitute. Kasi same naman with Jug din naman siya. So far, bumalik ka sa una. And I tried it once, then nakita ko na parang imbis na gumanda siya, parang lalo siyang nag-dry and then wala siyang gaanong Baka too effects strong, no? sa akin. Ah. Mild lang din naman po yung hinahanap ko and yun nga po, hindi siya hiyang sa akin. So, ganun din, napabalik din ako sa old na ginagamit ko. Kaya yun. So, hindi ka na, after nun, parang hindi ka na masyadong comfortable na lumipat sa ibang brand. Opo eh. Parang ganun. Pero if meron naman po kung may papatry naman sa akin talaga. Tapos, talagang curious naman talaga ako sa Willing ka magiging naman. result. I'm willing naman po. And good naman yung magiging result niya. Well, baka yun na po. Ituloy ko na rin. Kasi why not naman, di ba po? Ikaw po. Ako po may nagamit po kasi akong product na para siya sa dry skin. So, nung ginamit ko po siya, nag-breakout po talaga yung sa buong mukha ko. So, in-stop ko po yun. So, So, kaya, parang hindi siya match sa skin type mo, no? yes po. Kaya pag bibili po ako ng product, chine-check ko po talaga if for oily skin talaga siya. Yun, so, after nun, parang hindi ka na rin lumipat ng ibang brand. Yes. Bumalik ka na sa una mo. Ikaw.
may I ask po kung ano po itong question about sa products po ba? Sa If ever pag-switch. na-try mo na mag-switch ng brands, Ah, yes. tapos ano yung nag-trigger sa'yo para mag-make ng decision na yun? Yes po. Ayun, kaya po lang sinabi ko po kanina is Exploring ka. exploring po din po ako. And then, from product to product, if ever hindi po siya yan sa akin, papalita ko po talaga. Ako po yung brand po before na binigay po sa akin. Tinry ko po siyang gamitin ng ilang months. Tapos, wala pa naman po ako nakitang changes. So, nag-try po akong, after nun, bumili po ako mismo sa kanila sa TikTok. And sabi po nung seller na parang last stock na daw po ata yun ng moisturizer nila, yung binibili ko po. So, depende rin po sa availability po niya sa market. Kasi ang hirap if gagamitin mo yung product na yun, tapos wala na pala siya next month. So, bakit? So, hindi magiging consistent yung routine mo. Tapos, wala rin kasi siyang progress sa akin. Pero wala rin siyang breakouts, walang effect, pero wala rin siyang Parang progress. wala lang siyang nabibigay Oo. sa'yo So, talaga na benefit. Yun yung sa akin na mag-try na ng bago. Yun talaga. Yun ang style. Ikaw, Sa akin, wala pa naman po. hindi ka pa nagsiswitch ng brands? Mm. So, wala ka pang decision. No? Pero if ever, tingin mo na, kunyari, bibigyan ka ng no brand ngayon, willing ka. Okay lang. So, pero wala kang masyadong decision. Like, ay, wala kang masyadong reason para mag-switch. Wala. Parang kapag na-offeran ka lang, no? Mm-mm. So, more likely since puro kontento naman kayo sa mga routine nyo ngayon. So, kung mako-consider nyo man siya, parang hindi siya yung totally na, ito na yung gagamitin ko for the next routine since, yun nga, parang halos same lang din kasi ng routine na ginagamit na products. Okay, so balik kung magkaroon mo kayo ng opportunity to switch to other products, willing naman kayong mag-ano. Okay. So, ready kayong iwanan yung dati yung brand na ginagamit. Willing naman din. Yes po. Routine. Isasama na yun. So, more likely, idadagdag mo lang siya. Yes. Okay. Sige. Next question tayo, guys. So, would you say that their tactics are effective? So, first, how would you say it differs from the user-generated content? Sorry. Again? Sige, sis. Baliktad. Ay, baliktad ba? Yung una mong. The seventh movie. Kaya pala. Sorry, lutang. Okay. Wala lang. Cut tayo, guys. Next. So, can you walk us through the steps you typically take from hearing about a product to actually buy it? Wait, ulitin ko. Hindi ko na-gets eh. Can you walk us through the steps you typically take from hearing about a product to actually buying? So, since may mga nabigay naman na kayo kanina, konting recap lang ulit yung mismong steps kung Siguro mas paano. detail. Yung mas detailed. So, sa akin naman po, first thing na ginagawa ko sa gabi, sa night routine ko is, syempre, cleansing foam, and then, magmamas din ako. Facial mask. So, before using those products, ano siya, like parang narinig mo lang ba siya yung product na to? Or nagsimulan mo ba siya ng parang nakita mo siya somewhere? Kunyari, pag may nakita kang ad, kapag nakita mo yung ad na yun, paano siya mapupunta from viewing it, mapupunta sa nabili mo? And paano yung decision process mo? Parang good example lang guys is kunyari, Tulad nung nasabi mo kanina na parang una makikita mo sa TikTok, tapos pupunta ka sa Google para i-search. Parang ganun, pero mas detailed. kung parang step na, since nakita ko tong video, and then mag-research ako, and then right after that, magtatanong ako sa friends ko, and then pupunta ako sa mall, bibili ako, and then ita-try. So, parang ganung steps lang. So, yes. Parang gusto lang yun marinig, ano ba yung the usual steps na ginagawa nyo bago kayo bumili ng product and bago kayo gumamit ng product na yun. Una po is, itong product na tong ginagamit ko ngayon is, na-encourage po ako bumili nito sa ate ko. At Yes, kasi po nakikita ko every night, ang dami yung nilalagay sa mukha niya. So, na-curious din ako.
And nakita ko naman may effect sa kanya. So, sinearch ko siya sa TikTok. And then, nakita ko yung product niya. And, syempre, kaka-scroll ko din po. Nakita ko rin yung mga reviews, yung mga before and after results. And of course, sinearch ko rin po siya sa Google if FDA approved ka. Okay. FDA approved siya kasi yun po yung pinaka-important sa product, lalo na po sa skin. And after that po, nag-add to cart na rin po ako syempre kasi gusto ko rin siyang i-try. So, nung dumating siya, tinry ko na po siya agad. Pagkagabi, nag-apply po ako ng product na yun. And first of all, ginamit ko po yung cleansing niya. And then, nag-mask din po ako. And after that, yung, syempre, yung rejuve na gusto kong gamitin, in-apply ko rin po siya. From the first step, syempre, tinitingnan ko rin po yung step by step niya kung paano gawin. Kasi, Sa directions na. opo, kasi syempre, first time kong gumamit ng ganun. And nakita ko lang siya. So, kung ano po yung nakalagay dun sa packaging niya, ganun ko lang din po siya in-apply. Okay, so more on sa mga instructions sa likod. Opo, kasi syempre self-care lang din. Literal na self-care, self-learning. Yes. So, and then yun po, nakita ko naman, maganda talaga siya sa skin niya. Lalo na po yung mga nauna kong ginamit. Like, cleansing foam. Kasi napakalambot niya sa skin. And then, ginawa ko na po siyang everyday routine ko. Sa umaga naman po, yun nga po, yung mga product na nakikita ko naman sa TikTok, syempre, na-influence din po ng mga influencers, ng mga kakilala. Ini-encourage din po nila ako na, uy, gamitin mo to kasi maganda to. So, syempre, research ulit. Then, titingin na naman ako sa direction niya kung paano siya gamitin. And of course, yung FDA, gagamitin ko naman siya sa umaga, syempre pang morning. And after that po, ayun na, okay na siya sa akin. Paano ka Pag nakikita kong i-integrate effective. kapag new product? Di ba kunyari may bago ka ng, may current routine ka na, tapos kunyari may new product kang gagamitin. Paano mo siya ginagamit? Parang gradual ba na parang una iti-test mo muna 1 times a week, tapos magiging 2 times, or like diretso mo na siyang ginagamit, like normal na routine na siya? Ano po, kapag ka po nagtitest po ako ng product, lalo na po kung matapang siya, sabi kasi nila, itest mo siya sa back of your ear po, dito, kasi sensitive skin po, malalaman po yan agad dito, pag makati. Ganyan. So, at saka dito po, tinetest ko po yung product niya dito. So, pagka nangati po siya, Hindi mo na siya itutuloy. hindi ko na po siya itutuloy. Kasi pag pumakati, tas kinamot mo, syempre hindi mo siya maiwasan. Magsusugat po yan. Baka mangyari sa face. Opo, Nilagay. baka mangyari siya. And then, yun nga po, pagka po nagtatry ako ng new product, kapag ka po, syempre, kailangan mo i-stop yung una mong ginamit eh. Kasi, para po mapahinga yung face. So, yun po yung ginagawa ko pagka nagtatry po ako ng mga bagong product. So, isi-stop mo muna yung current routine. Opo, siguro mga 1 week, 2 week lang naman. Ganun po. How about you po? Ako naman po, na-influensyahan po ako ng ka-work ko. Nakita ko po kasi yung facial wash niya, tapos dumaan din po siya sa FYP ko. So, trinay ko din po siya since parehas naman po kami ng Skin skin type nung ka-work ko. Tapos, effective naman po siya sa akin. Ganun. Tapos, ayun po, serum, tapos moisturizer sa morning, tapos night. Ganun lang. So, sa'yo, kapag kunyari, nakita mo, may isang reliable na tao nakita na effective sa kanya yung ginagamit, goods ka na, bibili ka na after. Yes po, since kung parehas naman po kami ng Skin skin type. Ganun. Okay, sige, proceed tayo. Ayun po. Una po is, nalalaman ko po muna kung anong problem po muna sa face ko. Kasi usually po noon, di po ako nag-skincare nga po talaga. Kasi usually, I just let my body heal yung problem sa face ko. Nag-clear up on its own po talaga. And then, if ever, ngayon po, recently, tumaas po yung biyahe ko po, like, 1 oras na po. So, syempre, public transport po, nadudumihan po yung face ko. Kaya, di ko na po talaga na-ignore yung problem po sa face ko. And then, parang na-mention din po ni ate sa TikTok, FDA approved po,
Ayun po. Usually, in-endorse ko po lahat ng products if not FDA approved. Pero if ever approved po talaga, doon na po ako nagsisimula ng research kung ano po yung Magkaka-interest. Opo, na-interest na po ako doon. And if ever kung ginagamit din po nila and then result afterwards, baka ititest ko na po after nun. Mm-mm. Okay. Ano yun, after ng FDA, ano pang step mo before ka bumili? Wala na. Ganun din po. Parang research ko po yung mga ingredients po nila, kung ano po Label yung checking naman. Opo, label checking din po. Kung ano po yung purpose din po ng mga products din po. Usually, kung ano po yung sa problem na face ko po, yun po yung pinipili ko. Naghahanap ka pa ba ng reviews either from the TikTok or your friends bago ka bumili? Or okay ka na dun sa pag na-research mo? Just my research din po. Nagtatanong din po ako if ever sa mga, kung alam din po ng mga pinsan ko po, ng mga kaibigan ko po. If ever di po nila alam, baka di ko muna gamitin. If ever kapag ang dami nang gumagamit, baka i-try ko naman. Why Kasi not? kasi if ever, wala pa naman masyadong kapag walang problem, kapag maraming gumagamit, baka gamitin ko rin po. Yun po. Sa akin po, through reviews and recommendations po talaga. Like, katulad po nung sa Watsons nga po na sales, yung nag-sales stock po. Siyempre po yung mga ganun, knowledgeable naman po sila about the product, na-train din po sila, ganun. So, nakinig po talaga ako nun sa kanya kasi wala rin po ako masyadong alam sa skincare nun. And yun nga po, bago ko po siya bilhin, nag-try po ako mag-search nun sa TikTok and may nakita po ako yung influencer po na si Ea Borja. Okay. Ayun, ginagamit din po niya yung product na yun. And ang ganda po ng effect sa skin niya, like glowing po talaga and smooth. Tapos yung mga comments din po doon, chine-check ko rin po yun. Siyempre po, ang dami rin po mag-comment and sikat nga po siya. Okay. And actually, may dun sa product review sa mismong store po nila sa TikTok, may nakita po ako mga nagko-comment ng bad reviews po, like nagkaka-breakouts daw nga po sila. Pero wala po kasi mga picture, so Okay. hindi ko alam Baka kung- basher lang. Opo, tapos yung iba naman po, marami rin naman po nagsasabi na effective po sa kanila, like may acne sila, tapos nawawala po agad. Eh yun po, may picture po talaga. So, mas din po ako naniwala, kaya binili ko rin po agad yung product after. Pero since picture siya, since uso na yung mga AI Oo. generated ngayon, na-consider mo ba na, ay, hindi ako maniniwala dito just Baka because AI. it's picture? Actually, nag-doubt din po talaga ako nun. Pero since wala pa nga po akong skincare that time and bali need ko po siya since sa mga lakad ko po, ganap ko po. So, parang dahil rush na siya, okay, try ko na to, mukha Oo naman po. siyang maganda, ganito, Tsaka based ganyan. rin po dun sa sinabi po ni ate sa sales. Actually, madali lang din kasi magpabula lang. Kunyari, pag nakikita mo sa online na, mas marami yung positive reviews niya kaysa sa negative. Yes. So, parang nababaliwala na natin yung mga negatives. So, Tsaka parang, parang, ako lang ba, pero kapag 100% positive yung shop, parang masyadong suspicious na 100 yan. Kaya, kasi iba-iba rin po ng skin type Oo. tayo. Kaya, Hindi siya mamamatch kasi sa lahat ng skin. wala silang basher. Ngayon, at this day and age, totoo ba yan? Ikaw naman. Yung sa akin naman po, sa influence po talaga ng mga cousins ko. Since sa mga Gen Z po or sa teenage teen po, parang ako po yung pinakabata na sa kanila. So, dumaan na po talaga sila sa phase na yon. Then, may mga binibigay po sila nire-recommend na mga product. Tapos, minsan sila hindi hiyang doon, tas ako hiyang po. So, like, parang, okay, ito yung hiyang sa akin. Sige, ayan na lang yung gagamitin ko. Yan yung gagamit ako. Akin na lang yung product mo. Thank you na lang. Paano mo siya natutry? Ha? Paano mo siya natutry? Like, binibigay ba sa'yo kapag hindi Ano? sa kanila? Oo. Ah. Binibigay nila sa akin. Pag hindi sila At hiyang. least wala ka Opposite nag-gastos. kayo Kaya nga po eh. Opposite At least pala yung nalaman, skin type mo. nalaman ko na yung nalaman ko na yung hiyang ako Mga dito sa preference product mo. na to. So, more likely, puro mga recommendations, search. So, what if, syempre, hindi mawawala yung ibang mga trend products na effective, sabi nila, pero hindi siya FDA approved. So, if ever na ganun, willing ba kayong i-risk to use that product? Kahit hindi siya FDA approved, or yung sinasabi nila na hindi pa FDA approved, pero effective siya sa, okay, sa kapares yung skin type, ganun. So, ikaw ate.
It's a no po. It's a no pa rin. So, mahalaga sa inyo na FDA approve yung isang product. Kahit anong effective neto sa ibang tao. Kaya sa kapatid mo, ganyan. Effective siya ganito. Ate, effective to. Oo, paano pag ganun? Na na-try ng mga kakilala mo. Since trusted mo rin naman yung mga peers mo, mga kakilala mo. Pero yun, may problema siya sa regulations. Itatry niya pa rin ba? Hindi. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Pero paano kasi pag in the future yung effect nung In the long Sabay. run. Kasi Long parang run hindi pa na- pala siya lumalabas hindi or pa siya what. lumalabas nung nirecommend siya. Pero another what if is, kalalabas lang yung product and then ang dami na agad, nag-trend na siya, something ganon. Pero hindi pa siya FDA approved pa rin. Still no pa din. Sino bang gagamit ng hindi FDA? Pero mostly kasi syempre nakikita natin, especially yung mga matatanda, wala silang pakialam kahit hindi FDA approved, basta makita nila na effective to, so gagamitin nila. So, to conclude lang is parang pare-pares lang kayo ng so, recommendation, research, and then use na ng product. Okay, sige. So, moving on naman. Na-try niyo na ba na bumili ng skincare products online? So, nasagot naman na yung kanina, lahat naman, di ba? Since yes ang sagot, how was the experience? Satisfied customer naman po. At saka, Repeat customer na ba? yes, Satisfied customer. Kamusta yung driver na nag-deliver? ayun, okay naman din. Na 5 Bilis stars naman din. mag-deliver. Deliver naman na bukas. Naka-bubble wrap din ba siya? Yes po. Yun, perfect. 5 star. 5 stars si Kuya So, Dan. wala ka pa na-encounter na any pangit na experience pagbili online ng skincare? Wala pa naman po kasi lalo na po, 'di ba? Yun nga po, very strict din po ako sa reviews sa ano ng Details. product, ganyan po. Lalo na po sa mga seller kasi mahirap na pong ma-scam eh. Totoo lang. Siyempre, magbabayad ka na ng malaki. Dapat Oo. mag-research ka na sini-seller. Investment ganito. din kasi siya. So yun nga po. Kapag online, na-try mo nang bumili, saan ka bumibili? Sa mga yellow basket ba? Or like sa store? Or na-try niyo nang via live selling? Ganun. Na-try ko na rin po yung via live selling. Pag live selling mo, parang nag-i-inquire ka dun. Opo, nagko-comment naman ako. Then pag nasagot, Bibili mo Mas siya. pag na-convince convinced ka. naman ako kasi hindi naman siya yung video lang. Oo. So Okay. yun po, nag-add to cart naman po ako. So, Pero- mas tingin mo ba parang mas nagtatrust ka kapag nakikita mo sa live selling yung product? Opo, tsaka lalo na yung tao. Pagka nakikita yung face. Kasi pagka yung iba kasi kamay lang. Dun nila Flex lang yung tinetest. product. Oo. Opo. Pero may part sa'yo na since live selling yun, what if gumamit lang sila na Affiliate. yes, na parang dahil maganda lang yung skin and then promote mo lang yung product na yun, sa tingin mo bibili ka pa rin ng product na yun. Wait lang, hindi mo sure kung totoong gumagamit siya ng product na yun. Kumbaga nakita mo lang Hindi siya siya sa video guarantee. na maganda yung skin niya, maganda si ate girl, and then nagpo-promote lang siya, sinasagot niya yung tanong, bibili ka pa rin ba ng product nila? Hindi na po. Hindi na po. So, kailangan more on research talaga. Opo. Kung ito ba si ate girl ay gumagamit talaga ng product na yun. Kasi the usual sa mga TikTok live is, hindi sila yung mismong endorser yung gumagamit ng product na yun. Kumbaga kinukuha lang sila for the sake of the views, etc. So, para dumami lang yung views, yung interaction, engagement. So, ayun lang. Hindi ka pa rin bibili. Hindi po. So, mas ano po ako siguro sa reviews na lang. Sa Reviews din. Reviews talaga. Kasi parang short term lang yung sa live selling. Eh. Para, Hindi so, mo- para ma-double check after live selling. Pero if ever gusto mo, parang ipapatry mo dun sa what if itry niya live selling? Okay, trinay niya, mako-convince ka ba niya? Mako-convince ka ba niya habang nagla-live selling siya, habang nag-skincare siya? Kung lagi kong nakikita na nagla-live sell siya, tapos ina-apply niya lagi din. Kapag live, Morning and madalas. Tuesday magla-live siya. Effective siya sa'yo pag nakikita mo siya via live selling. Nang madalas. Mas Ako lalo. kasi kung kung ano ka ng product, kung lagi mo siyang
Ginagamit. Kumbaga may hinahanap mo yun siya sa sa TikTok. Syempre yun na rin yung laging lumalabas. And nakikita ko naman, nagno-notif kasi pag nagla-live sila. So, kapag lagi po nilang ginagamit yan sa live sale, syempre malalaman mo na siguro nagkakaroon na rin ng result sa kanya. Mukhang maganda naman. Okay. Wala namang something sa face niya. Since hindi naman agad kasi lumalabas yung effect niya kapag nag-skincare siya sa live and then right after ilang minutes may effectivity na, di ba? So, ayun. So, pero consider mo pa rin. Siguro, Slide. Slide. So far, di pa naman nangyayari. Hindi pa naman. Di pa naman. Okay, sige. Ikaw naman, ate. Anong experience mo sa pagbili mo through online? Satisfied naman po. Tapos, pag okay po sa akin yung binili kong na brand, tinatry ko rin po yung iba nilang like serum, moisturizer. Okay. So, parang same brand lang, pero with Opo. different products. Opo. Okay. So, nag-explore ka rin within that brand. Yun, live selling, Hindi natatry po. mo. Hindi pa. Hindi. More on like yellow basket ka na. Yellow basket. Pero may experience ka na negative. Wala pa naman po. Nung Wala pa. pandemic lang po talaga. Nung pandemic, like, ibang product yung dumating Ah, sa'yo. Sensitive pa po kasi yung skin ko nung So yung parang effectivity Kakasimula ng pa lang. skincare sa mo. So, Drastic yung change nun. Negative ba? Na way? Yes po, break out po talaga ako. pero but before that, yung nakita mong product sa online is sinasabi nila na effective. Parang ganun. Before Yes. buying that. And then, nung ginamit mo siya is nagkaroon ng negative effects sa skin mo. Hindi ko naman po siya sa live selling binili talaga. Ano po kasi siya, parang sikat na brand. At tapos, trinay ko lang po. Yun po yung, hindi po match sa skin, ko. Hindi siya Skin type. match. Okay, so far, puro good reviews naman. Good Opo. naman yung feedback mo through buying online. Yes Okay, po. sige. Proceed then. Ako doon po is nagkaroon po ako ng bad experience po. Okay. Pero ayun po yung product na lagi ko po narinig even before na nag-start na po akong skin routine. Kasi parang na ilang beses ko na po siya narinig and then I'm confused po kung bakit. Parang alam ko naman po wala pong smoke kapag walang smoke kapag walang fire. So in the end of the day na-try ko pa din. Tapos naalala ko na bakit ko siya in-ignore for months. Nagkaroon ng breakout po ako ganun. Ay, Dapat pala kinuntinue mo ignore. ignore po yung problem. And then, yung the rest of products naman po is either, parang wala naman po effect sa mukha ko or effective po talaga. Usually, yung mga ate ko po na lagi na pong ginagamit yung product na mismo na yun, na tinry ko rin po. Kaya yun po yung mas hiyang sa akin. Yun po yung ginamit ko na lang po. Okay, that's good to know then. Ikaw naman, miss. Ngayon po sa product na ginagamit ko, sa TikTok mall po ako bumibili. Yung mall po nung brand na yun. Tapos, kada live po ako bumibili kasi po may discount po kapag yung mga platform po. Totoo naman. Pero, Mas makakatipid ka. opo, mas worth it pong bilhin kapag ganun. Pero, actually may trauma po ako sa pagbili sa TikTok. Kasi po yung last na brand na ginamit ko, di ba nakwento ko po kanina na parang last stock na po yung bibilhin ko dapat. So, yung last stock po na yun, sinend naman po nila sa akin yung picture. So, maayos po nilang dineliver. Tapos, yung dumating po sa akin, parang pinalitan po yung laman. Ang dumating po is imbes na facial cleanser, moisturizer, and exfoliating po. Ibang product. Opo, Na-scam pa. opo. Kahit sa TikTok siya, and trusted ko po yung brand na yun. Na-scam po ako mismo. Hindi ko po alam kung saan nagde-deliver na po ba yun or pinalitan yung laman. Ang dumating po is parang bars soap po siya, 5, tas durug-durug pa po. So, binalik ko po talaga siya. Iba talaga siya. Opo. Sayang din So, po. kakaiba nga. Kasi, soap lang po yun. Tapos, yung binili ko, ang mahal po compared sa soap. So, nakaka-trauma rin po talaga bumili online. So far, wala naman ang kasunod na... Wala pa naman. Okay, wala pa. Hopefully, wala naman na. Ikaw, meron kang experience negative regarding online shop? Actually, one time lang po yung bumili ako ng sunscreen. Nakalimutan ko na yung brand niya, pero okay naman po siya. Pero nung dumating siya sa akin ng
personally po, parang ano siya, watery talaga siya. So, Watery, so oo. parang ibang-iba siya sa nakikita mo sa video. Oo. Kaya, Pangit. pero ayun lang, yun naman na po yung last. Parang feel ko din na scam ako nun kasi yung sa pinsan ko, hindi naman ganun yung Effect sa kaya kanya. watery yung ano niya, sunscreen niya. Yan yung bili. Pero same product lang. Yeah, same brand lang din. Oh, same brand lang. Pero different shop lang yung binila niya. Opo. Ayun. Since we've come to an end, ang pinaka-last question, kahit maikli lang na sagot to. How does a trusted and reliable brand makes you feel confident about yourself? Yung hiyang ka na brand or product, paano siya nakaka-boost ng confidence mo? Siyempre, ang skincare kasi nakaka-boost ng confidence, diba? So, paano siya nabuboost? Nakaka-apekto sa confidence mo? Start tayo sa'yo. Yung magandang result niya po, talagang nakaka-boost talaga siya ng confidence and talagang makaka-encourage ka din ng ibang tao na gumamit ng product na yun. Kasi nga, nakikita nila Sa'yo yun. sa'yo yung result. And yun nga po, dahil sa result na nakikita nila sa'yo, pwedeng ma-encourage din yung ibang tao na gumamit ng product na ginagamit mo. Sige, next time. Same lang po sa kanya. Tapos, ayun po, may mga nagtatanong din po sa akin kung anong gamit ko. Tapos, ayun, nire-recommend ko lang din po sa kanila. Okay. Sige. Ano po ulit yung question? So, paano nabuboost paano nabuboost ang confidence mo nung product na hiyang ka? Ayun po, usually po, hindi ko po napapansin. Napapansin ko na po through friends ko po, classmates Pag ko po, sila na mention po nila, yes po. Sa compliments. Opo, doon. Ako po mafe-feel naman po yun sa sarili mo kapag ilang days mo palang ginagamit tapos parang maganda yung result sa skin mo. Tsaka po yung mom ko po kasi mahilig po siyang mamuna. Like pagising ko po sa umaga kapag feeling niya, kapag nakita niya na hindi dry yung skin ko, like glowing, sasabihin niya po yun sa akin. Tapos kapag napapansin niya na kahit may mens ako, wala po akong masyadong Breakouts. mapapansin niya po yun. So, dun ko po masasabi na parang okay po talaga yung Parang iba yung feeling kapag ibang tao yung nakakapansin eh, no? May validation kayo. Para sa parang, ang ganda ko pala ngayon, ganyan, thank you. Tapos, iba yung parang tatanungin ka anong product yung ginagamit mo. So, yun, parang na-excite ka na i-share yung product mo. Sige, next. Actually, yung sa akin naman po, okay naman. Parang iba kasi yung pakiramdam mo talaga. Di ba pag tayong mga girl, pag nag-skincare tayo, masarap siya sa pakiramdam. Self-care, oo, relaxing. parang siya, nakaka-boost siya na, ay, kompleto ko yung skincare routine ko, ganon. So, parang for me, parang dun pa lang sa part na yun, nakaka-boost na siya ng confident kasi parang kompleto yung araw mo kasi tapos mo yung skincare routine mo, parang So, gano'n. parang kahit wala ka ng makeup, basta may skincare ka basta sa may umaga, skincare ka, feeling actually. fresh. O Ganun. sunscreen lang, okay na. Ayun lang naman po. Ayun. Meron pa tayong ibang wala naman. So, Goods na. Thank yan. you, guys. So far, ayun lang naman yung mga questions. So, thank you so much, guys. Yun lang. So, for this part naman, pwede ba tayo mag-photo ops? Picture lang. Tapos paunahan maubos yung pagkain, guys. Ang lamig na yan. Picture tayo, guys!